Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa pangalan po ng ating Panginoon. Ang kaaliwan at kapayapaan po ng Panginoon ay sumaating lahat, sa lahat po ng mga kapatid ko po na nakasubaybay ngayon sa umagang ito. Ang Diyos po natin ay totoong mabuti, siya po ay totoong tapat, at hindi kailanman bibigo sa kanya pong mga pangako. Amen po ba? Ang Diyos po natin ay totoong napakabuti. At isang bagay ang pinagpapasalamat ko po sa Panginoon, sabi sa kanyang mga salita, ang sino mang lumalapit sa kanya ay hindi niya kailanman itataboy. Amen po ba? Tayo po sa umagang ito ay patuloy na lumapit sa ating Panginoon. Ano man yung ating mga problema, mga suliranin, mga pagsubok, no? Isang bagay ang sinabi sa kanyang salita sa 1 Peter chapter 5 verse 7, na sa kanya natin ilagak ang lahat po ng ating mga kabalisaan sapagkat siya ay nagmamalasakit po sa atin. Purihin ang Panginoon. Ang pag-aaral po ng salita ng Diyos sa umagang ito ay nagbubuhat po dito po sa Doro Faith Church, Kayanlog, District 6, Calamba City. At ang inyong pong lingkod, Pastor Perdi Rada, ay bumabati po sa inyo ng magandang umaga. At ang District 6 po ay sa pangunguna po ng aming Pastora Cheryl Manansala. Good morning po, Ma'am Che. Ang kaaliwan po ng Panginoon ay sumaatin. Sa umaga pong ito, patuloy po tayong lumapit sa Panginoon. Tayo po umawit ng isang pagsambang awit sa Panginoon. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness,
sagana sa bawat umaga. Katapatan niya'y dakila, katapatay dakila. Minsan pa ito'y laging sagana, ito'y laging sagana sa bawat umaga. Katapatan niya'y dakila, katapatay dakila, katapatay dakila, katapatay dakila. Panginoon, salamat po sa inyong katapatan. Salamat po sa inyong kabutihan sa aming mga buhay, O Diyos. Kagaya po ng aming inawit, O Diyos, hindi nagmamaliw ang inyong awa sa amin. Ang inyong pong biyaya ay patuloy po ninyong ipinararanas sa bawat isa po sa amin na nagtitiwala at umaasa po sa inyo. Ama, sa umaga pong ito, nais po namin na kami ay bigyan nyo ng kalakasan sa pamamagitan po ng inyong mga salita. Tulungan po ninyo kami, Ama, na buong puso po kaming makalapit, makapag-aral ng inyong salita. At ito'y maging kalakasan po namin sa araw na ito. Marami pong salamat sa inyo, Ama. Ihanda po ninyo ang aming mga puso at kaisipan. At tulungan po ninyo kami, Panginoon, na hindi lamang kami basta mga tagapakinig, kundi kami, Panginoon, ay magsagawa ng inyo pong mga salita. Maraming salamat sa inyo, Ama. Pinupuri po namin kayo, dinadakila. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Minsan pa, isa pong mapagpalang umaga po sa bawat isa. Sa pangalan po ng ating Panginoon. Good morning po. At para po tayo ay palakasin ng kanya pong mga salita, yan, tawagan ko po ang tagapagsalita. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Mabuti ang Diyos. At tayo patuloy na makapag-aral ng kanyang salita sa umagang ito. Hallelujah. Salamat po, tayo po minsan pang humingi ng gabay ng Panginoon sa paghahayag ng kanyang salita sa umagang ito. Samahan niyo po ako. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos, na dakila at makapangyarihan sa lahat. Kami patuloy na lumalapit sa inyo, Panginoon, anumang salita, O Diyos, na mahayag sa umagang ito, ito'y patuloy na magsilbing pagtuturo sa amin, Panginoon, at masiyahan kami, O Diyos, sa bawat salita, Panginoon, na maibabahagi sa umagang ito. Maraming salamat po, Panginoon. Kayo po ang siyang mataas at mahayag, banal na Espiritu, at kayo po ang manguna sa akin sa mga oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Good morning po sa lahat na nakikinig ng ating devotion na ito sa umaga. Ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. Ang bawat isa po ay makipagbukas sa akin sa mga aklat ng Pilipos 4:11 hanggang 12. Hallelujah. Sabi po doon, kung atin pong babasahin, Pilipos 4:11 hanggang 12. Sinasabi ko ito hindi dahil kayo'y hinahanapan ko ng tulong. Natutuhan ko ng masiyahan anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko na ang maghikahos, naranasan ko na rin ang managana. Natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Amen. Purihin po ang salita ng Diyos. Dito po ay titingnan po natin yung ating contentment in circumstances. Amen.
At purihin po ang Diyos na sa mga salitang ito, pinapakita o pinapahayag ng Diyos yung kanyang mga salita. Amen. Iba po minsan, meron tayong mga nakakausap na tao na napagsasabihan o napapagkwentuhan natin kung ano yung ating kalalagayan o katatayuan natin sa ating mga buhay. At hindi po para humingi tayo ng tulong sa kanila o maghintay tayo ng tulong na buhat sa kanila. Amen. Sinasabi po dito na, yun nga, doon sa mga unang salita, sinasabi ko ito hindi dahil kayo'y hinahanapan ko ng tulong. Minsan nakakapagkwento tayo tungkol sa ating mga kalalagayan o katatayuan dahil nais natin na makita nila na sa kahit na ganong sitwasyon, naroroon yung peaceful, yung happiness and satisfaction natin. Amen. Sa mga ganong katatayuan. At number 1, nandun po yung natutuhan ko ng masiyahan anuman ang aking kalalagayan. Yung naranasan na maghikahos at naranasan na managana. Sabi nga, sinasabi dito po yung pagiging kontento po ng bawat isa sa atin. Amen. Yung kontento ka sa mga bagay na meron ka, anuman yung nasa sayo, nandun yung kakontentuhan mo. At masaya ka kahit na anumang meron ka. Na nandun yung payapa ka at niyayakap mo yung sitwasyon na meron ka, yung kalalagayan na meron ka. Kasama po ng kalakasan ng gagaling sa ating Panginoon. Amen. At hallelujah. Yung pagiging kontento po natin, sabi nga dito, naranasan ko ng masiyahan anuman ang aking kalagayan. Iba po minsan, sinusubok po tayo ng Diyos sa mga bagay na nagiging hadlang para sa atin. Amen. Sinusubok tayo ng Panginoon kung hanggang saan yung kakayanan natin na makapagtiis. Ano po? At kung makikita po natin dun sa Exodo 16, sinasabi po, ang ano po dun, huwag po tayo maging gaya ng mga Israelita. Ano pong naging response ng mga Israelita sa ating Panginoon? Kay Yahweh, noong mga panahon na sila'y nasa ilang at sinusubok ng Diyos. Amen. Ibinigay ng Diyos yung lahat ng kanilang mga pangangailangan. Pero in the end, ano pong naging response nila kay Yahweh? Naging ano po sila, marereklamuhin pa rin. Nagreklamo sila sa kanilang natatanggap, bagaman lahat ng pangangailangan nila ibinigay ng Diyos sa kanila. Sa bandang huli, sila ay nagreklamo pa rin sa Panginoon. Ano po? At huwag pong maging ganon yung ating response lagi sa Panginoon. Anumang meron po tayo, sabi nga doon, masiyahan ka sa anumang kalalagayan mo. Matuto ka na masiyahan sa ganong kalalagayan. At di ba lahat naman po tayo nararanasan na maghikahos o yung mahirapan. Minsan sa isang araw nawawalan tayo pero hindi natitigil ang biyaya ng Panginoon sa atin. Amen po. At doon sa pangalawa, natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Sabi nga, natutuhan ng harapin ang anumang katatayuan. Kaya ano pa po bang ating ikatatakot? Dapat wala na yung takot sa atin. Marunong na tayong harapin yung ating katatayuan. Managana man tayo o mawalan, magutom man tayo. Nasa
nasasanay na tayo na harapin yung mga ganung katatayuan natin sa buhay. Diba? Hindi naman po palaging masaya, hindi naman po laging masagana ang buhay. Naroon pa rin yung mga pagsubok, kahirapan. Pero ang mahalaga doon, natututuhan po natin na harapin yung ating anuman yung katatayo ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Amen. At dito, sabi doon, hindi po tayo pinagkukulang ng Diyos. Sino po ba ditong pinagkulang ng Diyos? Amen. Sa bawat paglilingkod natin, nakikita natin kung paano kumikilos at gumagawa sa ating mga buhay ang Panginoon. At nararanasan natin yung biyayang sapat na galing sa Kanya. Ano po? Ang Diyos ay palaging tapat. Sapat ang biyaya niya po sa atin. Nga, laging sapat ang biyaya ng Diyos sa ating mga pangangailangan. Kaya ano pa yung magiging takot po natin sa mga bagay na ito? Minsan nga yung kumain ka 3 beses sa isang araw, biyaya ng Diyos. Na minsan halos sa isang araw kumakain ka ng sobra-sobra. Amen. Biyaya yun ng Diyos. At ewan ko na lang po kasi mayroong mga tao talaga na hindi sanay na kumain sa isang araw. At nagiging mapaghanap na rin sila sa mga ganong pagkakataon. Pero lagi po natin tatandaan, hindi po tayo pinagkukulang ng Diyos. Laging sapat ang biyaya ng Diyos sa ating pong mga pangangailangan. Kung babasahin po natin sa 2 Korinto 12:9, sabi po doon, 2 Korinto 12:9, ang tulong ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Ayan, sinasabi dito yung kasapatan ng tulong ng Panginoon sa lahat, sa bawat isa po sa atin. Lahat, ang biyaya ng Diyos ay hindi po nagkukulang sa bawat isa. Laging sapat, yun po ang lagi nating ilalagay sa ating mga sarili. Hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. At diba, nung tayo po ay ilagay sa ating mga o italaga sa ating mga paglilingkod, amen, hindi po sinabing ilalagay kita dyan para ito yung maranasan po. Hindi po sinabing kasaganaan lang ang mararanasan natin. Amen. Sa ating paglilingkod, kasama po doon yung hirap, excuse me, kasama po doon yung maranasan natin na maghikahos. Sabi nga, hindi lahat ng kaginhawaan ipaparanas sa'yo. Bakit? Kasi baka mawala ka na sa paglilingkod kapag ganoon. Gusto mo lang matamasa yung kasaganaan na nararanasan mo. Amen po. At lagi po natin expect na lagi magkasama yon, kaginhawaan at yung hirap na pwede mong maranasan sa ating paglilingkod bilang Kristiyano. At kaya nga po, dapat na matutuhan po nating harapin anuman po yung ating katatayuan. Dumating man tayo sa pagkagutom, maranasan man natin yung pagkagutom o yung maging masagana tayo o yung kasalatan, manatili po tayo na naglilingkod sa Diyos at manatili po tayong nagtitiwala sa Kanya. Amen. At yung trust na meron tayo at ibinibigay natin sa Diyos, palagi po iyong manatili. Huwag po nating aalisin sa ating Panginoon. Yung takot sa kasalatan, kung mababasa po natin doon sa Hebreo 13:5-6, sabi po doon, huwag kayong magmukhang salapi. Masihan na kayo sa anumang nasa inyo. At yun nga, minsan merong nagiging po tayo yung tingin natin sa salapi, yun yung parang dito ako mabubuhay,
ito yung magbibigay sa akin ng kasaganaan. Pero hindi po. Kailangan kasama pa rin yung paglapit natin sa Panginoon. No? Ibibigay ng Diyos lahat ng ating mga pangangailangan. Pero kailangan nandoon yung trust natin sa Kanya, yung pagtitiwala natin sa Kanya na anumang bagay ay Kanyang ibibigay, hindi dahil lang sa ginawa natin o doon sa sarili nating kakayanan. At sabi pa nga doon, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya ano po magiging takot natin kung tayo man ay makaranas na magutom, makaranas na yung kasalatan na meron tayo. Minsan nararanasan natin yan sa ating mga buhay, pero anong dapat? Maging matatag po tayo sa pagharap ng lahat ng iyon. Sabi nga, natutuhan ko ng harapin ang anumang katatayuan. Mag-stand ka doon sa mga bagay na nagbibigay ng lakas sa'yo. Amen. Hindi po natin titingnan yung sitwasyon na meron tayo. Bagkus, mananatili po tayo na nagtitiwala sa ating Panginoon. Amen po ba? At uulitin ko po, sabi nga doon, natutuhan ko ng masihan anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko na ang maghikahos, naranasan ko na ang managana. Pangalawa, natutuhan ko ng harapin ang anumang katatayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Amen. Sa lahat ng yon, sinasabi ng Diyos, makontento po tayo sa kung anumang meron po tayo. At kung natutuhan mo na yon, yakapin po natin, maging payapa po tayo, masiyahan tayo. At alam naman natin na lagi po natin kasama ang Panginoon, ang kanyang espiritong banal na patuloy na sumasama sa atin sa araw-araw. Palagi pong sapat ang biyaya ng ating Diyos at hindi po niya tayo pagkukulangin. Amen. At sa huli, yun nga sinasabi, hindi po tayo iiwan ni pababayaan man ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa bawat isa. At salamat po sa salita ng Diyos na nahayag sa umagang ito. Alam natin na ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa atin at ipinapakita lang o itinuturo sa atin ng Diyos na matuto tayo sa anumang kalalagayan na meron po tayo sa umagang ito. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po minsan pang manalangin sa Kanya. Magpasalamat po tayo. Ibigay natin yung lahat na meron po tayo sa yung ating mga nararanasan o nararamdaman, yung sitwasyon na meron po tayo sa mga oras na ito sa Kanya. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Napakambuti niyo po sa umagang ito. Patuloy po kaming nananalangin sa inyong pagkilos at pagsama. Anuman po, Panginoon, yung aming nabasa sa umagang ito. Ito'y patuloy naming maunawaan pahigit, O Diyos, mai-apply sa aming mga buhay. At ano man yung nais niyong ipabatid, Panginoon, sa inyong mga salita, ito'y aming maunawaan, O Diyos. Kayo nga po ang patuloy na manguna sa buong maghapong ito, sa bawat distrito, Panginoon, na hinahawakan ng Door of Faith, Panginoon, sa pangunguna ni Pastor Masaredo, Panginoon, kayo yung patuloy na manguna sa kanya, mataas anuman, O Diyos, yung mga nais niyong ipagawa sa amin, ito'y aming matagumpay na magawa, Panginoon. Kayo yung mahayag, mataas at madakila sa aming mga buhay, Panginoon. Kayo lamang, O Diyos, ang aming pinagkakatiwalaan at patuloy naming itataas sa umagang ito. Maraming salamat po, O Diyos. Patuloy kami masiyahan sa lahat ng mga bagay na meron kami at tinatanggap namin, Panginoon. Napakabuti niyo po, O Diyos, napakadakila ng inyong pagpapala sa amin. Maraming salamat po sa inyo pong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Papuri po sa Diyos at maraming salamat po sa bawat isa. Magandang umaga po muli.